Pwede bang batiin mo yung katabi mo, sabi mo, good afternoon. Yung good afternoon. Yung merong ngumingiti siya, sabi mo, good afternoon. Yung may accent na, good afternoon. Kulang sa saya yan, ah. Okay, kamusta po kayo? Woo! Dapat may who yun eh. Ulit-ulit, dapat may who. Isa pa. Kamusta po kayo? Pwede na, pwede na. Okay po. J1 Culture. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. Look for 18 and 19. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. Amen. Pwede ba panapakan natin si Lord? Ngayong araw pong ito, sineselebrate po natin ang Father's Day. Meron po ba tayong mga tatay dyan sa inyong katabi? Batiin niyo po ng Happy Father's Day. Happy Father's Day po. Ayan, batiin mo. Happy Father's Day. Mukha na rin naman talagang tatay. O, batiin mo na ng Happy Father's Day. At sa mga magiging tatay dyan, Happy Father's Day din po. Yon. Ang title po ng i-share ko po sa inyo ay Ang Mabuting Ama. Pastor, meron naman po dito mga ina, bakit po yan ang title? Dahil nga Father's Day, at the same time, kung kayo po ay tatay, makinig po kayo mabuti para po sa inyo to. Sino po dito yung mga yung mga binata pa po? Taas ang kamay. O wala ka pang anak na lalaki? Taas ang kamay. Yan. Para din po to sa inyo pag dumating ang point na magiging tatay na rin kayo. O sino po naman dito ang mga mother, taas ang kamay. Yan, yung mga mother, dapat po, ganito yung tatay po ng inyong magiging anak. At sino naman po dito yung mga binata pa, or dalaga pa? Dalaga pa, yung wala pang asawang babae. O, taas ang kamay. Pag pumili kayo ng asawa, dapat ganito. O, pwede, pasok na lahat, okay ba? Pag pumili kayo ng kapartner in life, dapat may qualities na ganito. Pag wala nito, X. Hindi pwedeng pagpogi, okay na. No, hindi. Ang itsura po ay hindi pang matagalan. Lahat po ay nangungulubot din. Okay po? Kaya ano po ba ang katangian ng isang mabuting ama? Handa na po ba kayo? Basahin po natin sa Psalms 128 verse 1 to 3 or verses 1 to 3. Ang bawat may takot sa Panginoon ay mapalad. Nasa kanyang mga daan ay lumalakad. Number 2, or verse 2. Kakainin mo ang bunga ng paggawa ng iyong mga kamay, ikaw ay magiging masaya at ito'y magiging mabuti sa iyo. Ang asawa mo ay magiging gaya ng mabungang puno ng ubas sa loob ng iyong tahanan. Ang mga anak mo ay magiging gaya ng mga puno ng olibo sa palibot ng iyong hapagkainan. Dito lang po tayo mag-uusap sa tatlong verses na ito. Alam ko po, naintindihan nyo agad. Amen po ba? Ang hirap pong intindihin po ng verse na yun Pero explain po natin sa inyo, okay? Katangian ng isang mabuting ama. Number 1, may takot sa Diyos. Psalms 128 verse 1. Ang bawat may takot sa Panginoon ay mapalad. Pinakasimple pong meaning ng fear of the Lord or may takot sa Diyos ay ito po yung may mataas na reverence or mataas na paggalang or paghanga sa kabanalan ng Diyos. Ang Diyos ang sentro ng kanyang buhay. Pag sinabing siya may takot sa Diyos, siya ang sentro ng kanyang buhay. Another thing,
Sa Kanya nagsisimula ang lahat ng ating plano. Kaya pag ang tatay nagpaplano, yan po ay nagpe-pray. Lord, samahan niyo po ang aking anak sa aking pagpapaaral sa kanya sa school. Yan po ang may mga takot sa Diyos. Ano pa? Ang taong may takot sa Diyos ay siya or si Lord ang prioridad ng kanyang buhay. Sabi mo sa tatay na katabi mo, si Lord pala ang number 1. Hindi pala asawa. Okay? Ang number 1 pala ay si Lord, hindi ang asawa. O, maliwanag na yon. Colossians chapter 1 verse 18. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Ito yung verse na yon na nagsasabing ang taong may takot sa Diyos, ang number 1 priority ng buhay niya ay si Lord. Hindi asawa, hindi trabaho para kumita. Ang number 1 priority ng buhay mo, si Lord. Tatay, tayo po ang idol ng ating mga anak. Tatay, tayo po ang tinitingala ng ating mga anak. At pag nakita ng mga anak na ang priority ng tatay ay si Lord, asahan mo, buong sambahayan nasa church. Don't expect, anak, church ka. Sabi ng anak, tatay, ikaw? Hindi pwede. Hindi pwede mong itulak ang iyong anak sa church, samantalang yung tatay nasa barikan. Hindi pwede. Kaya ka number 1 talaga, dapat may takot sa Diyos. Pinakasimpleng meaning ng fear of the Lord, siya ang una, siya ang pangunahin sa lahat. Hindi trabaho. Kahit pa may pera ka, hindi mo pa rin masusure na magiging masayang pamilya. Si Lord pa rin ang magsusure para maging masayang pamilya mo. Sa lahat ng mga dalaga dito, unang katangiang hanapin mo, may takot kay Lord para hindi ka iwan. Di ba pag naikasal kayo, nasasabihin niya, nagkukumit ako sa iyo. Habang buhay ay nag-away. Ang hirap sa pamamahay na to, makaalis na nga. Yan. Pero kapag si Lord ang priority ng buhay ng asawa mo, hindi kanya iiwan. Bakit? Committed siya kay Lord. May takot siya sa Panginoon. Bakit ko iiwan yung asawang yan? Nakipag-commit ako sa Panginoon na siya ang asawa ko. Kahit kumulubot yan. Kahit makita ko lahat ang pangit na ugali niyan. Hindi ko yan iiwan. Bakit? May takot siya sa Diyos. Kaya huwag pipili na kung sino-sino. Kailangan may takot muna sa Diyos. Para hindi iwan. Amen po? Kaya may mga taong sinisisi si Lord kasi wala silang takot sa Diyos. At hindi talaga nila kilala ang Diyos. Kasi kung talaga may takot siyan kay Lord, hindi niya sisisihin sa lahat na nangyari sa Kanya. Napakapalad po ng mga taong may fear of the Lord. Sa mga tatay na naririto, hingi natin ang biyaya ng Diyos na magkaroon nito. Hindi po ito mabilisan. Ito po ay proseso. Hanggang makilala mo si Lord ng totoo. At kapag nagkaroon ka ng tamang relasyon sa Panginoon, magiging tama din po ang relasyon sa family niyo. Kaya mga tatay, I challenge you, painlaban kay Lord. Huwag kang papayag na mas inlove ang asawa mo. Sa pagkakataong ito, mga tatay, tayong may otoridad, dapat mas inlove ka kay Lord. Yan na. Medyo umano na, tumitindi na. Ngayong araw na to ay declare, mas maraming tatay sa loob ng church. Palapakan mo si Lord. Kasi kalimitan po sa church, anong marami? Babae. Maraming babae, bakit? Sasabihin ng tatay, sama mo yung mga anak sa church. Ikaw, dito lang ako sa bahay. Bakit ba ganon? Yung mother ang nagiging head pagdating sa spiritual na mga anak at pamilya. It's time na baguhin natin yon. Ang tatay ang magsasabi sa kanyang mga anak, anak, bangon na at mag-church tayo. Baka malate. Anak, mag-almusal agad at tayo mag-church. Hindi yun ang ina ang magsasabi, kundi ang tatay. O, pulpitin mo tatay. Tatay, baka naman. Ikaw pala yun. Biblical po yan, ha? Ito pa. Kapag ikaw po ay may takot sa Diyos,
mas makakaiwas ka na magkasala. Sapagkat ang kilos ng ama ay hindi lang siya ang naapektuhan. Tatandaan niyo po yan, mga tatay. Ano man ang ginagawa natin, ang buong family ay nakatingin sa atin. Ibig sabihin, kahit kasalanan, nakukuha at nakikita ng mga bata. Naapektuhan ang kanyang buong pamilya kasi siya ang may authority sa loob ng bahay. Mga tatay, never think na pwede kang magkasala na ikaw lang ang maapektuhan. Laging kasama na niyan ang buong pamilya. Pastor, sasabihan ko ng aking anak, huwag maninigarilyo. Pero si tatay, sigarilyo lang sigarilyo. Mahirap magturo ng hindi mo ginagawa. Tama? Nung isang araw nga, may kwento ako, siguro yung ibang umatid na rinig to. Sabi nung tatay doon sa kanyang anak na maliit, sabi niya, anak, pag binigyan ka ng isang bagay, magte-thank you ka. Halimbawa, binigyan ka ng chocolate, ano sasabihin ng anak? Thank you. O binigyan ka ng pera, ano sasabihin mo? Thank you. O halimbawa, binigyan kita ng isang basong gatas. Binigay ko sa iyo, ano sasabihin mo anak? Ang sabi ng anak, cheers! Bakit cheers ang sabi ng anak? Nakakita sa tatay. Hindi thank you ang sinabi. Kaya don't ever think na kapag gumagawa tayo ng masama, ay walang naapektuhan. Naapektuhan ang buong family. Naapektuhan. Kaya mga tatay, napakatindi na otoridad na binigay sa atin. Mapalad ang mga may takot sa Diyos kasi kung hindi, may katatakutan kang iba. Para to sa lahat. Dapat ang number 1 na kinatatakutan natin si Lord. Kasi may iba kang katatakutan. Sino dito takot sa mataas na lugar? Sa heights. Sino dito takot sa madilim? Sino takot sa utang? Para lahat takot yata dyan. Sino takot mawala ng pera? Woo! Pero kapag may takot ka kay Lord, siya ang number 1 na kinatatakutan mo, yung ibang takot mawawala na. Mawawala na yun. Bakit ka matatakot sa tao? Nahiya ka o kaya hindi ka confident umarap sa kanila? Bakit ka matatakot kung may takot ka kay Lord? Ang takot ay mawawala. Yung ibang takot na maliliit, mawawala basta may takot ka kay Lord. Yung fear of the Lord ang mag-aalis ng ibang fears. Example, sino yung mga binata dyan? Halimbawa, pupunta ka sa isang iskinita, maraming tambay. Siyempre, pag dumaan ka doon, parang delikado. Natakot ka, bakit? Maraming siga. Baka kursunodahan ako dito, hindi na ako dadaan dyan. Di ba natatakot siya, may kinatatakutan siya. Nagkataon, naging best friend mo yung siga ng mga siga. Yung boss nila. Nung dadaan kang ganyan, mayaman ka na, bakit? Kaibigan mo yung boss nila. Anong ibig sabihin? Kasi, yung kinatatakutan mo, nawalan ng halaga. Lumiit sila. Bakit? Kasi kakampi mo na yung kinatatakutan ng lahat. Amen? Ganon din kay Lord. Kapag may takot ka kay Lord, lahat ng nagsisiga-sigaan sa buhay mo, wala na. Hindi ka na matatakot sa kamatayan. Bakit? May fear of the Lord ka. Alam mo kung saan ka pupunta sa langit. Hindi ka na matatakot sa utang because God will provide. Hindi ka matatakot sa mga tao sa paligid mo. Bakit? Sapat nang mahal ka ni Lord. Iwanan mo man ako, okay lang. Basta mahal ako ni Lord. Amen? Whew! Kaya yung ibang takot mawawala pag may fear of the Lord. Fear of the Lord will eliminate other fears. May-eliminate niya yung iba. Kaya ka maraming kinatatakutan kasi wala kang fear of the Lord. Tatandaan mo, ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito, pinakamataas sa lahat. Pinakamapangyarihan, may-ari ng langit at lupa. O, sino pa katatakutan mo? Hello? Wala na. Kaya yung may mga utang dyan, bayad na yan. Para madami kami utang. Nahuli ko kayo, ha? Amen. Darating ang panahon, biyaya ni Lord, hindi na ikaw ang may utang, ikaw na nagpapautang. Amen. Tatay, I want to talk to you. Mapalad ang mga tatay na may takot kay Lord. Pag minsan,
mga tatay, nag-aalinlangan kang sumunod sa Diyos ng 100%. Hindi ka talaga yung 100%. Siguro half-half. Bakit? Kasi ang iniisip mo, akala mo aagawan ka ni Lord ng kaligayahan. Akala mo aagawin sa'yo lahat ng joy. Kaya hindi ka all out kay Lord. May sasabihin ako sa iyo mga tatay, no. Ang pagsunod sa Panginoon is the real freedom. Sasabihin mo, Pastor, talagang hindi ko talaga maitigil ang pag-iinom eh. Ang saya kasi ng barkada. Sabi ni Lord, iwanan mo na. Kala mo naman aagawan ka ng kaligayahan. No. Alam ko, darating ang panahon, titigil ka din. May panahon yan. Dalawa lang po yan eh. Ang pagtigil sa kasalanan, dalawa lang. By force or by choice? Anong gusto mo sa dalawa? By choice o by force? Pag force yan, sabi niyan, yan na, may sakit na sa atay. By force. O kaya, na kat, iniwan na ng pamilya kasi laging lasing. By force. Pero I pray, dumating tayo sa punto ng buhay natin na choose the right thing. Choose the right thing. Mga tatay, ang may fear of the Lord ay isa lang ang asawa. Tatandaan mo, ang kinreate kay Adan ay si Eva, hindi Eva-Eva. Yang asawa mo ang pinakamaganda na. Amen. Yan na yun. Huwag ka na maghanap ng iba pa. Yan na talaga yun. Amen. Hanap ka ng hanap pa ng iba. Yan na nga yun. Yan na talaga ang compatible para sa'yo. Amen. Number 2. Provider sa kanyang pamilya. Psalms 128 verse 2. Kakainin mo ang bunga ng paggawa ng iyong mga kamay. Ikaw ay magiging masaya at ito ay magiging mabuti sa iyo. Kakainin mo ang bunga ng paggawa ng iyong mga kamay. Kailangan maunawaan ito ng mga ama na sila ang provider ng pamilya. Hindi ang asawang babae, hindi rin ang mga anak ang provider ng pamilya. Tatay, tayo po iyon. Tayo ang provider. Kailangan maunawaan ito. Bakit? Nasa balikat po natin ang kabuhayan ng pamilya. Ang ama na hindi nagpo-provide sa pangangailangan ng pamilya, alam mo ba kung anong tawag ng Bible dito? Ang tawag ng Bible dito ay mas masahol pa sa hindi mananampalataya. Ibig sabihin, mas masahol pa sa unbeliever. Mas masahol pa sa atheist, sa madalit sabi. Kaya mga tatay, tayo ang provider. Kahit maliit ang kitas doon sa trabaho, magtrabaho ka pa din. Okay lang yon kasi tayo ang provider. Hindi ang asawang babae. Kahit pa pares kayo nagtatrabaho, basta may trabaho ka. Basta may na-provide ka. Hindi naman sinabi i-provide mo lahat eh. Ang sinabi, mag-provide. Kung nag-provide ka ng bigas, at least nag-provide ka. Yung ulam, bahala na po kayo. Yung ibang ng pamilya. Okay? Mga tatay, tayo ang provider ha? Kapag ang tatay ay hindi nagpo-provide sa pangangailangan ng pamilya, ay binibigo ang kanyang pamilya at ang mga bata ay nagdurusa. At hindi siya maigalang ng kanyang asawa. Ito po ang mangyayari kapag ang nag-provide sa pamilya ay mga anak, magdurusa mga anak. Sino ditong mga breadwinner? Tapatan na. Minsan, kaya hindi ka mag-asawa kasi ikaw provider. Sino nagdurusa? Anak. Tapatan na kung ikaw lang ang anak at ang iyong amay walang trabaho. Nung ginagawa ng anak, siya nagtatrabaho para sa pamilya na dapat siya ay nagtatrabaho para mag-create na kanyang pamilya. At tumahimik ang sanlibutan. Mga tatay, kapag hindi tayo nag-provide at nag-provide yung asawa natin, ano mangyayari? Magkakaroon ng baliktad na authority. Mamaya-maya, ang head of the family, yung asawa ng babae. Ayaw naman ng mga tatay na, igalang mo ko. Kasi may pride yan bilang tatay.
Pero darating talaga ang point, kapag ang asawa nagpo-provide, ano mangyayari? Mawawala ng respeto yung asawang isa. Asawang isa, mali pala. Yung kabiyak. Sorry po. Yung kabiyak. Anong resulta kapag hindi nag-provide? Nawawala ng self-respect ang tatay na yon. Maya-maya, yung tatay mukhang malungkutin. Tahimik lang kasi hindi na siya nag-provide. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ngunit kung ang sino man ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalo na sa kanyang sariling sambahayan, family, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya'y masahol pa sa hindi mananampalataya. That's the verse. Kapag ang tatay hindi nag-provide, mas masahol pa sa hindi mananampalataya or hindi naniniwala sa Diyos. Alam mo, may ilang mga tatay, kapag andun yung kumpare at barkada, anong ginagawa? Ilalabas ang pulutan or pang-ulam ng kanyang pamilya. Pare, ang adobong manok. At kukuhanin yung pagkain ng pamilya para sa kanyang barkada. Nakakalungkot, pero marami nangyayaring ganyan. At ipapakain ng pulutan sa barkada. Mga tatay, family first. Alam nyo ba nung nag-asawa ka, ibig sabihin nun, iniwan mo na rin ang barkada mo. Mas prioridad mo ang iyong asawa at ang iyong pamilya. Mas matimbang dapat yung pamilya. Kaya yung may mga barkada pa dito, alam ko masaya ang barkada. Andyan din ako sa part na yan. Pero unahin ang asawa. Oh, kita nyo na sabi ng anak, oo nga, pastor. Ang mga tatay dapat ay nagtatrabaho. Wait lang. Yung mga binata, sino dito mga binata pa? Taas ang kamay. O, makijoin naman kayo, mga binata. Single. Taas ang kamay. Mga binata na gustong magkapamilya, huwag ka na munang maghanap ng jojowain o aasawahin. Ang hanapin mo muna ay trabaho. Paano ka magpo-provide? Wala ka pa naman trabaho, jowa ka ng jowa. Mamaya, walang maipakain. Aasahan mo yung asawa mo may trabaho at ikaw nasa bahay. Kaya wag mo na hanapin ng jowa, magtrabaho muna mga binata dito. Please. May work muna. Tumulong muna sa pamilya. At kapag nakatulong na, meron ng stable na kita. Tandaan nyo yung word na stable, ha? Ako po may word na pastor. Hanggang kailan? 2 linggo. Tapos mag-aasawa ka na? Hindi stable. Dapat yung, anong trabaho mo? Regular pastor. O, pwede. Pwede yun. Jowa ng jowa. Hinihingi pa naman sa magulang ang pera. Paano uunlad ang bansang Pilipinas niyan? Tatandaan nyo po, ito ang responsibility ng mga tatay. Mag-provide sa family. Basahin ulit natin yung verse. Psalms 128 verse 2. Kakainin mo ang bunga ng paggawa ng iyong mga kamay. Diyos po ang nangako na ang tatay na nagpo-provide or nagtatrabaho ay pagpapalain ano man ang hawakan ng kanyang kamay. Diyos po ang nangako. Ngayon, bakit kaya? Kasi ang purpose kaya kapag papalain ni Lord ay para maging blessing sa iba at kung tatay ka naman, maging provider sa pamilya mo. Yung ibang tatay, wala nang dito, walang hinahawakang trabaho. Kaya naman, walang pinagpapala ang Diyos. Hindi naghahanap ng trabaho. Walang tiyaga sa hinahawakan. May tatrabahuhin kaunti, mamaya aayaw na. At sasabihin, kakaunti naman ang kita doon. Maliit lang ang sahod. O kaya naman, nakakapagod naman doon. Alam mo, magtagal ka hanggang ikaw ay magka-experience doon sa work. At mamaya-maya, pag nagwo-work ka na, matututunan mo na yung proseso, matututunan mo yung ginagawa ng boss mo, mamaya may kumpanya ka na rin sa'yo. Magtagal ka doon. At pag natutunan mo na, resign. Ganun lang pala yung sa labada. Pinapaikot-ikot ka lang pala. Yung labada. Machine lang pala yon. O sige, magtayo ako ng 3 machine. Laba dito, laba doon. Negosyo na.
Eh yung iba hindi nagtatagal, hindi na alam yung experience. Kailangan mo matutunan, mamaya-maya may negosyo na sa'yo. Kaya yung mga magtyaga-tyaga ka ng konti, alamin mo lahat ng proseso. Okay? O, tinan nyo to. Bakit yung magkakamag-anak, pare-pareho ang negosyo? Yung magkakamag-anak, pare-pareho ng negosyo? Hindi naman sila nag-start ng ganon na pare-parehas yung negosyo. Ano nangyari? Alam mo kung bakit pare-parehas? Kasi natuto na sila doon sa kamag-anak nila. Maya-maya lahat tahian na ang negosyo ng buong pamilya. Bakit? May napapagtanungan. Natutunan na rin nila. Amen? Kaya yung mga nagtatrabaho dito, tyaga-tyaga, maya-maya may sarili ka lang sa'yo. Okay? Yung iba naman, papasok pa lang, ayaw ko na, isang araw lang. Galit lagi yung boss. Paano ka pagpapalain ni Lord dyan? Tumagal-tagal ka sa work hanggang mamaya ikaw na yung kanang kamay ng boss. Naalala ko tuloy si isa naming ka-church sa Rosario, Batangas. Ang pangalan niya po ay si Ninang Vicky, ninang po namin sa kasal. Ano nakakatuwa yon? Nananahi po siya, mananahi. Yung kanyang asawa, magsasaka. Alam nyo, ang tagal niya doon sa tahian. Nagtatahi-tahi lang siya. Mabait. Hindi nagre-reklamo, tahi lang ng tahi. Alam nyo, napagod yung boss. Chinese. Sabi ng Chinese, ayaw ko na dito mga Pinoy. Lagi reklamo, reklamo. Alam mo ang ginawa ng Chinese? Sabi niya, Vicky, ikaw na mag-handle ng mga tao, ako magsusupply sa'yo. Ano nangyari? Yung Vicky mananahe, yan may-ari ng tahian. Tapos nagsusupply na yung Chinese sa kanya. Imagine mo yun. Eh kung umalis agad, walang pagpapalain ang Diyos. Kaya magtagal sa trabaho, maya-maya, i-bless ka dyan ni Lord. At hindi naman ibig sabihin ay provider ang mga tatay, ay bigay lang ng bigay sa kanyang mga anak. Hindi ibig sabihin ng provider, anak, ano kailangan mo? Cellphone, Ano pa? Pira, Ito. Hindi lahat ibibigay. Kaya pagdating ng panahon, yung anak mo spoiled. Kapag hindi na ibigay, iyak na, nagwawala. Kaya pag nanligaw yan at hindi sinagot, umiiyak yan sa sulok. Kasi hindi trained. Kaya wag ka basta magpo-provide, magbibigay na magbibigay. Ano ang ibig sabihin dito? Nadidepress agad kapag bigay ng bigay. Ito. At hindi naman ibig sabihin ay provider ng mga tatay, bigay lang ng bigay sa kanyang mga anak. O bigyan ng asawa ng kita. Halimbawa, nagtrabaho kong tatay, ako ang provider, parang ang kita ko, kinsenas, buong kinsenas, ayun na, sa asawa. Hindi lang ganon. At sasabihin ng tatay, tapos na ang obligasyon ko. Nakapag-provide na. Hindi ganon. Ang tatay ay nagbibigay at nagtuturo din. Nagtuturo. Turuan mo ang iyong mga anak na hindi agad makukuha ang isang bagay nang hindi siya nagtrabaho. Para pagdating ng panahon, magtatrabaho siya bago niya makuha. Yung isa ko pa ninong, yung ninong po namin sa Rosario, Batangas, si Ninong Morpe. Ninong, ang pangalan? Liobi Morpe. Ano ba yan? Ninong ko yata. Pasensya na po kayo, 20 pares yung ninong ko. Yung kanyang anak, alam nyo, mayaman yung mga yun, ha? Mayor nung bayan namin. So, mayaman. Alam nyo, bago siya magbigay ng pera sa kanyang anak, anong mo sinasabi? Mga anak, magtrabaho muna doon. Sumama sa truck. Kasi naghahalo nung mga semento doon sa truck. Tapos ibubuho sa mga kalsada. Sabi doon, pumunta ka sa opisina, magtrabaho ka muna doon. After one day, nakapagtrabaho, saka tabi biyang pera. Kaya trained yung mga anak. Hindi lahat. Kaya ang humble po ng mga anak. Pag nakausap nyo, mukhang hindi anak mayaman. Bakit? Trained. Hindi lahat bigay ng bigay. Turuan din po natin. Amen? Hindi lang po tayo provider ng pera. Provider din po tayo ng seguridad ng family. Mga tatay, tayo po ang nagpo-provide ng katahimikan sa buong pamilya. Ng kapakanan ng tahanan. Alam nyo yung mga tatay kasi they think to prepare the future. Iniisip niya yan ang future. Ganyan ang mga ama. Ang tatay din po ang provider ng spiritual leadership sa bahay. Mga tatay, simula po ngayon, I declare, kayo na ang magsasabi sa inyong mga asawang babae
at sa inyong mga anak na tayo lahat sa church makikinig ng salita ng Word of God para pagdating ng panahon, yung inyong mga anak ay hindi kung saan mapunta. Mali ang landas ng puntahan. Bakit? Rooted by the Word of God. Maya-maya na, ay, sa church pala po. Pupunta. Hindi kung saan pupunta. Sino ditong mga magulang gusto maging adik ang anak? Hindi nga, walang biro. Sino ditong magulang gusto niya walang trabaho yung kanyang anak pagdating ng panahon? Sa alam niyo, sa church, i-guide po yan. Sa church, sasabihin niya ng tamang gawin. Sa church, magiging mabuting tao yan. Ginagastusan na rin lang naman natin ang ating mga anak doon na sa tama. Bigyan ng pamasahe pa church. Saan ka pupunta? Barkada, church muna. Ako pamasahe, pangkain. Yun ang maganda nagbibigay. Diretso church. Para mas matuto. Amen po? Ito pa. Dahil ang tatay ang spiritual leader ng bahay, huwag po tayong papayag na iniaasa ang pagpipray sa kanino man. Di tatay ka, sabi mo. Okay? Anak, pray. Kakain na. O kaya, hello. O kaya sasabihin, o asawa kong babae, ikaw manalangin. Mga tatay, it's time, ibalik natin. Tayo magpe-pray. Hindi po ako marunong pastor. Basta mag-pray ka. Lagyan mo lang sa dulo ng in Jesus' name. Lord, i-bless niyo yung pagkain na to. In Jesus' name, amen. O tapos na. Basta ikaw ang nag-lead. Hindi naman sinabi mahaba. Ang sabi ikaw mag-lead. Okay? At yun ay pag nakita ng iyong mga anak, ay pagdating ng panahon, umanda ka, magandang family nila. Amen? Ano pa? Okay, diretso na tayo. Pangatlo, ang mabuting ama ay masaya. Bakit ba naman yung mga tatay? Para lagi may problema. Ano po? Anak, kakamusta? Tatay, kamusta kayo? Okay lang. Napakaseryoso ng mga tatay. Bakit ba naman napakaseryoso nila, no? Parang buhat-buhat nilang bundaigdig. Pero ako'y pansin na pansin ko, pag nasa barkada, halakhak ng halakhak. Siya yung joker ng barkada. Pero pag nasa pamilya, nagdinis na ba kayo? Naligo na ba kayo? Mag-aral muna kayo dyan. Ang seryoso. O, basahin ko ulit. Psalms 128 verse 2. Ano sabi dyan? Ikaw ay magiging masaya. At ito'y magiging mabuti sa'yo. So, kung ikaw malungkot, hindi mabuti yun sa'yo. Sabi sa verse, maging masaya ka. Ibalik ang halakak sa pamilya. Tatay, ikaw ang number 1 na tumatawa. Ikaw ang number 1 na nagjo-joke. Tawa nga po kayo. Mas malakas pa. Ikaw ang unang humahalakhak, tatay. Huwag ka masyado seryoso. Ibalik mo ang saya. Alam nyo, nung bata po tayo, ang hilig po nating tumawa. Sobra tayong tawa kaya tayo ng tawa. Hindi nga tayo nasimangot. Iyak at tawa lang alam natin. Iyak, tawa ng bata. Pero mas marami yung tawa. Alam nyo, nung tumanda na, 300% na walang tawa. Lampas yun na sa 100. 300% walang tawa. Habang umiidad, nawawala ang halakhak ni tatay. Ibalik mo yan, tatay. Ikaw ang unang masaya sa pamilya. Hayaan mong ikaw ang unang nagbibiro at nagpapasaya. Kahit corny ang joke. Kahit corny ang joke, okay lang. Masyado ka naman seryoso. Paano ka magiging masaya po, pastor? Eh, ganito po, ganyan. Wala na lamang bigas. Walang pangulap. Paano magiging masaya, pastor? Okay, ito ang sagot dyan. Wala na naman trabaho. Delayed na naman ang sahod. Yan, yung mga tatay, no? Sasabihin po ako sa inyo, mga tatay, kailangan baguhin ang pananaw. Meron nagsabi, hindi ko na alam ang mangyayari sa aking buhay pag wala akong pera. Sino po na bumabanggitan niyan? Parang pag walang pera ay drained ang cellphone, 0%, walang charge. Malungkot. May sasabihin po ako sa inyo, ha? Alam mo ba kung ano mangyayari sa'yo kapag wala kang pera? Ano ang pinakamahigpit na mangyayari sa'yo? Pinakamalupit na mangyayari sa'yo pag wala kang pera? Ang sagot ay, wala. May pera ka man o meron, walang mangyayaring pagbago.
Tulad ngayon, wala akong pirang dala. Okay lang naman ako Hindi na ako nagpipira simula nung nag-asawa. Hindi na. Wala nga akong wallet. Hindi ako nagwa-wallet para walang wallet. Wala naman nangyayari. May pera ako, wala. Okay lang. Basta masaya ako. Walang pagkakaiba. Meron nga pong, dalawang driver na na-traffic. Sabi ng isang driver, grabe naman, tagal-tagal naman gumawa ng mga yan ng kalsada. 3 taon na, hindi pa tapos. Ano yung sabi ng pangalawang driver? Ay, salamat sa Lord. Ginagawa na, tagal na rin naman sira niyan. Magkaiba sila ng approach pero para sa problema. O anong pagkakaiba nilang dalawa? Pananaw. Sabi mo sa katabi mo, baguhin ang pananaw. Pag may pera ka, wala kang pera, dapat masaya ka. Kasi wala naman rin nang nangyayari. Kapatid, hindi sitwasyon mo ang magsasabi kung masaya ka o hindi. Ikaw pa rin ang magdidesisyon. May pera o wala, ayos lang. Dumaan nga sa pandemic, walang trabaho, di ba buhay? Di ba katabi mo buhay? Ang iba pa nga dito lumusog pa. Walang trabaho yan. Grabe si Lord mag-provide. Tapos ngayon sabi mo, walang trabaho, pastor, walang pera. Maging masaya ka, kapatid. Hindi sitwasyon mo ang magsasabi kung masaya ka o hindi. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin. Hindi ang sitwasyon mo sa labas ang aapekto kung magiging masaya ka. Yung ibang tao, pilit nating binabago ang sitwasyon para sumaya ka. Pero ang dapat baguhin ay pananaw. Kaya sabi ko dito, kaya walang pag-asang sumayang tao na nagdidikta ng kasiyahan niya ay base sa nangyayari sa kanyang palibot. Maging masaya ka kasi may Diyos ka. Because God will provide. Si Lord ang bahala sa'yo. Wala kang ngayon, mamaya meron na. Ba't ka malulungkot? Sinaktan po niya ako. Sabi mo, sino nawalan? Ako pa? Binrake ka. Hindi siya para sa akin. May mas maganda nakahanda si Lord para sa akin. Depende sa pananaw. Baguhin mo kasi ang pananaw. Nag-exam ka. Nakakuha ka ng 70. Yung kaklase mo, 90. Sabi mo, thank you Lord, 70! O bakit? Kasi hindi pa ako nag-aaral yan. Lalo na kung nag-aaral ako yan. Pananaw. Kapatid, pananaw. Naisahan ka. Yung sahod ng isa, 750. Yung sahod mo, 500. Nasabihin mo, praise God, 500, hindi mo ako masyadong pagod. Pananaw. Yung iba, lungkot na lungkot. Grabe naman yan si boss. 500 lang yung sa akin. Malulungkot ka talaga. Baguhin ang pananaw, kapatid. Halata na, medyo naedad na rin. Sino dito gusto maging pabata ng pabata? Baguhin ang pananaw. Yung mga taong may kakaibang pananaw, lagi yung masaya. May nangyayaring pangit, pero masaya pa rin, nakangiti. May kulang, nakangiti pa rin. Anong klaseng pananaw meron yun? Kakaiba. Amen po? Alam nyo, pastor, ang ginagawa ko po bilang tatay ay para maipundar ko ang aking family at yun ang mahalaga. Pwede mahalaga yon, yung maipundar ang family. Mahalaga yon. Magsabi pa kayo sa akin ng mga mahalagang ginagawa ng mga tatay. Ang akin pong ginagawa, yung calling ko. Wow. Ang akin pong mahalaga sa akin yung ginagawa ko, yung trabaho ko. Yung akin po, yung pag-aaral ko. Meron po ako sasabihin sa inyo. Yes, mga tatay, mahalagang ipundar ang family. Mahalaga ang trabaho mo. Yes, mahalaga yon. Pero wag mo sanang makalimutan ang mas mahalaga pa sa lahat. Alam mo kung ano? Kasi pagdating ng panahon, pagdating mo ng 60 years old, magre-retiro ka din. Pagdating mo ng 70 years old, alam nga namang, naggagrab ka pa. Ay, Ineng, sakay na. Walang biro. Alam ka na pagdating ng 80 years old din, no? Ikaw ay kung ano pang ginagawa.
Hindi natin, hihinto tayo sa pagtatrabaho. I-stop din tayo. Magre-retiro din tayo. Alam mo kung anong mahalaga? Relasyon kay Lord. Bakit maraming matatanda sa church? Sabi nung isang malapit na po. Hindi pa. Bakit? Kasi wala na silang magawa. Wala na magawa kundi yun talaga mahalaga. Kaya ngayon pa lang habang bata ka pa, nasa edad ka pang yan, makipagrelasyon sa Diyos. Kasi pag may relasyon ka sa Diyos, secured ka. Ano man ang nangyayari sa palibot mo, sa paligid mo, masaya ka kasi secured ka sa pag-ibig ni Lord. Amen po? Okay. Ano po yung 12 lang? Pang number 4 po tayo. Wait lang pala. Ang tatay ay masaya kasi ang konsensya niya ay malinis kasi siya ay pinatawad ng Panginoon. Yan, isa pa yan. Kaya tatay ay challenge you. Kung meron ka bang gustong pagtagumpayan sa buhay, ikaw ay may bisyo pa, meron ka bang ginagawang masama, itigil mo na. At alam ko naman, titigil ka din. It's about time. Pero habang early pa, itigil mo na kasi marami na apektuhan. Una dyan ang pamilya mo. Ihinto mo na. Salamat na lang po at ang inyong pastor ay nakakilala sa Panginoon ng medyo bata-bata pa. Pero sa totoo lang, ang family po namin, yung lugar po namin, the Torres Compound, lahat po yun ay nag-iinom. Biruin mo naman po ang apo ng nanay, 33. Puro lalaki. Puro nag-iinom po kami doon. Gigising ka, iinom. Pagising mo ulit, iinom ka ulit. Kaya, anyways, anong ibig ko sabihin? Salamat na lang at hindi ako napainom din ng panahong yon. Pero nung nakakilala sa Panginoon, in-stop ko na. Hanggang ngayon, alam na nila na hindi na ako nagiinom. Pero ako yung umuupo sa kanila as kamag-anak ko sila, pero hindi na. Kasi alam ko may maaapektuhan kapag uminom pa ako. Amen? Kaya, mga tatay, kayang ihinto yan para sa pamilya. Number 4, mga tatay, ang mabuting ama ay minamahal ang kanyang asawa. Tapos na po ang preaching. Tandaan nyo po ang term na ginamit ko. Minamahal ang capital kanyang asawa. Kanya. Hindi yung sa iba. Maganda yung malinaw. Minamahal ang kanyang asawa. Yung sweetness level yun, nung una kayong nagkainlaban, hanggang tumatagal yun ay pasweet ng pasweet. Hindi less sugar, 75% po. Hindi! Pangat yun ang pangat! 100%, 125, 150. Sabi nung asawang babae, opo, pastor, tama po yan, more. Dati po, nagbibigay pa yan ng bulaklak. Ay ngayon, kahit kampupot, wala. Guys, hello! Ano naman yan? Konting sorpresa naman. Alam niyo kung bakit kailangan mahalin mo ang iyong asawa? Psalms 128 verse 3. Ang asawa mo'y magiging gaya ng mabungang puno ng uba sa loob ng iyong tahanan. Ang mga anak mo'y maging gaya ng mga puno ng ulibo sa palibot ng iyong kapagkainan. Anong ibig sabihin nung naunang binasa ko? Ang asawa mo'y magiging gaya ng mabungang puno ng ubas sa loob ng iyong tahanan. Okay, bago ako pumunta doon sa mahalin ng asawa, kaya ang number 1 ko dito, kailangan may takot ka kay Lord. Kailangan tama muna ang relasyon sa Diyos para maging tama ang relasyon sa asawa. Mas matindi ang respeto mo sa asawa mo kung mas matindi ang respeto mo sa Diyos. Don't you think na kaya mong ayusin ang relasyon mo sa asawa mo nang hindi kayo ayos ni Lord? Mga tatay, pag nakita ng asawa mong babae na mas mahal mo si Lord, diyan na magsisimulang magmamahala kayo ng sobra. Kailangan mahal mo talaga si Lord. At the end of the day, hindi naman talaga ikaw sa asawa mo pupunta eh. Kay Lord pa rin. Meron nga isang preacher sabi, Pastor, pag pupunta ba sa langit, yung asawa ko pa rin sa lupa, asawa ko pa rin sa langit. Alam niyo po, hindi na. Sabi ng isa, ay, sayang. Sabi naman ng isang asawa, yes. Pag nagsabi yan ng nalungkot siya, ibig sabihin, magandang relasyon. Pero pag nagsabing, yes, alam mo na.
Kailangan ayos mo na ang relasyon sa Diyos, mga asawang lalaki at mga mag-aasawa dito pagdating ng panahon. Ha? Kailangan ayos. Pagkatapos, saka pala maging ayos ang relasyon sa asawa. Sinisimulan po ito sa fear of the Lord, saka pa yung loving your wife. Tandaan niyo po yan. Kaya ito yung number 4 pa lang. Mga tatay, bago tayo humiling ng kung anuman sa ating asawa, ipakita muna natin na tayo sumusunod sa Diyos. 1 Corinthians chapter 11 verse 3. Subalit ibig kong malaman ninyo na ang ulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang ulo ng mga babae ay ang lalaki at ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. Wait lang. Medyo magulo ito na konti sa unang basa. Ano ang ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin, ang tatay talaga ang head of the family. Sa design po ni Lord, sadyang ang head of the family ay ang tatay. Pero bago ka mag-request sa iyong asawa, oy, narinig mo, asawa kong babae. Sabi ni pastor, ako ang head. Sumunod ka sa akin. Makinig ka sa akin. Sabi ni pastor, ako ang ulo ng pamilya. Ginabitan pa ng verse. Bago naman po tayo humiling ng gano'n sa asawa natin babae, make sure sumusunod muna tayo sa Diyos. Okay? Maraming mga lalaki gustong-gustong mag-submit ang asawa nilang babae. Hoy, narinig mo sabi ni pastor, wife, submit to husband. Pero bago po natin hilingin yan, mga tatay, ipakita natin sa kanila na tayo'y nagsasubmit muna sa Diyos. Yung iba nagre-request, susunod ka kung asawa mo lalaki, pero ang tanong, mahal ba niya talaga si Lord? Yan ba'y totally submitted kay Lord? Baka hindi. At mamaya magko-quote pa ng verse. Balikan ulit natin yung isang verse kanina. Makikibalik nga doon, Sep. Yung sa, ang asawa mo'y magiging gaya ng mabubungang puno ng ubas. Sino mo nakakita na ng puno ng ubas? Nakakita na po kayo? O sino nakakain na ng ubas? Diyan kayo magaling, di ba? Yung puno, wala na yan. Bunga na lang. Okay, pag nakakita po kayo ng puno ng ubas, ito po mapapansin nyo. Ang puno ng ubas po sa Bible ay simbolo ng kasaganaan. Ito po ay mahalagang halaman, pero ito po ay malambot. Medyo malambot po yung puno ng ubas, gumagapang po siya. Kailangan ng suporta, pagyamanin, i-cherish. Ito po ang asawa nating babae. Mahina po sila. Kaya mga asawang lalaki, tayo po ang magpapalakas sa kanila. Hindi po tayo mandadown sa kanila. Tayo magpapalakas sa kanila. At tatandaan nyo po, hindi mainam na mag-isa si Adan, kaya ginawa si Eva. Okay? So kung dalawa kayo, mas matindi. Amen po? Kaya yung mga may asawa dito, kailangan katabi nyo po ang asawa nyo. Sino katabi nyo ngayon? Magkatabi naman. Praise God! Praise God. Yung mga mag-asawa dito hindi magkatabi, aba naman. Kayo ba'y habang naglalakad, naka-holding hands pa? O yung isa'y nasa unahan? Oblo! Aba naman, mahalin naman ang asawang babae. Noon naman, napaka-clingy. Nung umiidad na, naligo ka ga? Aba naman. Hi! Yung mga asawang babae at asawang lalaki, couple seminar tayo. Sa couple seminar natin pag-usapan yan, okay? Attend po kayo ng couple seminar. Number 5, nagmamahal at nagtuturo sa mga anak. Ang una, relasyon sa Diyos. Pangalawa, mahalin ang asawang babae. At ikatlo pa ang nagmamahal at nagtuturo sa mga anak. Kailangan tama. O, para di sa mga babae, baka sabihin naman ng tatay, lagi na lang ako. Yung asawa ko ng mga babae. Asawang babae. Sabi dito, bago pa mahalin at turuan ng anak, kailangan mahalin mo muna asawa mo lalaki. Nung nagkaanak, wala nang time sa asawang lalaki. Ba naman? Busy, pastor, busy. Iwanan mo yung iyong anak at maging concern ka rin sa iyong asawa. Psalms 128 verse 3.
ang mga anak mo'y magiging gaya ng mga puno ng olibo sa palibot ng iyong kapagkainan. Sino po nakakita ng puno ng olibo? Sino may alam ng puno ng olibo? Wala, di ba? Okay. Ang puno po ng olibo ay napakatibay at nagtatagal ng napakatagal. Hindi siya namamatay at patuloy na nagbibigay ng bunga. Ito po ay ang nagsisimbolo ng pagpapatuloy ng buhay ng ama sa kanyang anak. Tatay, ang iyong anak, ang pagsasalinan mo ng lahat mong pananampalataya, lahat mong karanasan, lahat mong kaalaman, lahat mong karunungan ay isasalin mo sa iyong anak. Tandaan, isasalin. Yung mga kapalpakan mo noon para hindi na maulit niya. Yung mga sabit mo noon, ituturo mo sa iyong anak, anak, pag nagmahal ka, isa lang ha. Natuto na ako. Okay. Tuturo, isasalin. Para pag lumaki yung anak, alam niya. Nako. Kasi nga yung puno ng olibo, hindi siya mamamatay. Yung natutunan ng anak sa kanyang tatay, tuloy-tuloy yun. Kaya turuan po, mga tatay, magturo tayo. Ito po ay nagsisimbolo ng pagpapatuloy ng buhay ng ama sa kanyang anak. Ito po ay pagsasali ng pananampalataya sa kanyang anak. Isali natin lahat ng kaalaman sa inyong anak para hindi sila magkamali at huwag nang gawin ang kapalpakan natin noon. Magturo ka sa iyong anak, tatay, huwag laging bigay lang ng bigay ng pera. Magturo ka din pag may time. Pag uwi niya, pakinggan mo siya. Turuan mo siya. Role po natin yan, mga tatay. Ipasa lahat ng kaalaman at karanasan. At para sa mga anak, sino dito mga anak? Lahat tayo, sino dito hindi anak? Sino umanak sa inyo? O, sino po dito mga anak? Lahat tayo mga anak, guys. Mga anak, this is the challenge. Dahil, okay lang yan. Mamaya ang bayad. This is the challenge. Kapag naisali na sa anak ang lahat ng natutunan, ibig sabihin, dapat yung anak, ang challenge ay, lampasan mo pa ang nagawa ng iyong magulang. Kasi nga, naipasa sa'yo lahat eh. So, dapat lalampasan mo. Yung naabot mo, yung naabot ng tatay mo, lampasan mo pa. At kasiyahan yun ng tatay. Yun ay pinagmamalaki pa sa lahat ng barkada niya. Maniwala ka sa akin, pagkaharap ang barkada, ay yung anak kong yan, Kasiyahan po yan ng mga tatay. Kahit ng mga nanay. Yan lagi pinagmamalaki yung mga anak. Yung aking anak na yan, wala yan sa anak ko. Magyayabangan pa yan. Kasi katuwaan po kasi nila yon. Kaya isali natin lahat ng ating kaalaman. Tularan ng magaganda at wag naman yung pangit. Wag na yung pangit, eliminate. Yung maganda na lang. Mga tatay, hindi ang pinakamaganda nating gawa ay ang mapalaki ang negosyo. Hindi ang mapagandang bahay. Hindi ang mapaunlad ang ministry kung ikaw ay nasa church. Ang pinakamatinding gawa natin bilang mga tatay ay, number 1, ay ang tunay na nagmamahal sa Diyos. Again, kapag tama ang relasyon sa Diyos, lahat ng relasyon sa pamilya tama. Tatay, kailangan tayong unang sumusunod sa salita. Kaya ako'y natutuwa every Sunday po. Meron po kasi ditong giving. Anong ginagawa natin sa ating mga bata? Grabe, binibigyan namin yan ng sobre. Tapos pupunta yan sa unahan, magbibigay yan, magtatanim. Woo! Tuwan-tuwa yung mga bata. Tinuturuan po talaga namin magbigay kasi ang mga bata nung nabuhay yan, madamot. Bigyan mo yung kalaro mo. Sadyang, nature ng mga bata, hindi magbigay. Kaya yung mga bata tinuturoang magbigay. Kaya yung nagbibigay yung mga bata, tuwan-tuwa po yung masasaya. Pero yung mga umiidad na nagbibigay, masaya din. Amen? Masaya din. Turuan natin sila. Huwag mapalayo sa salita ni Lord. Kung gagastusan natin sila sa school, sa gadget, sa laruan, gastusan natin, i-priority ang church. Turuan habang bata pang ma-inlove kay Lord para hindi siya mawalay sa'yo. Habang bata yan, turuan mo ma-inlove kay Lord. Nakatuwa nga po si Mami at kasama niya sa Rosario. Sumama ng sugod, kasama sino ngayon? Si Aya.
Grabe, naroon sa sugod. I'm preaching about the next generation. Eto na. Kumakanta, oh. Gumagano-gano yung bata. Sabi ko, take pa ng matanda. Nagwa-worship, bata pa lang, turuan na agad. Walang magulang na naghangad ng masama sa kanyang anak. At ang unang step na pwede mong gawin, ilapit siya kay Lord. Pag yan, ilapit mo kay Lord, hindi na yun mawawalay sa Panginoon kahit kailan. Mabe-bless yan. Turuan ng tamang pagsamba sa Diyos. Ano pa? Role ito ng mga tatay. Huwag kang papayag, tatay, na wala sa church ang iyong mga anak. Ibang authority ng tatay kaysa nanay. Magkaiba. Sabi ng anak, oo, mahal namin si inay, pero dapat sundin si tatay. Kakaiba talaga mga tatay. Pag nagsabi ng tatay, hindi pwede mabali. Pag sinabi ng ama, susunod ka. Joshua 24 verse 15b. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Ganang akin at sa aming sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Kaya napakaganda ng isang pamilya na sabay-sabay nag-church. Tulad ng family po ni na Bibian. Hello po, Anolyar family. Thank you so much po. At kayo po yung narito, buong family. Masaya po ako makakita ng ganyan eh. Bibihira po yan, sama-sama. Narito din po ang family ni na Tita Gloria. Hello. Oh, kita niyo naman nandiyan sila. Palapakan natin si Lord sa buhay nila. And I pray, lahat tayo sa susunod, buong pamilya, lahat sasamba sa Panginoon. Amen. Minsan, may mga anak na lumilis ng landas. May mga lumilihis. May mga ganun talaga eh, no? Ang tawag nila, black sheep. Yung iba, yellow. Kung ano man. Lumilis sila ng landas. Pero wag kang mag-alala. Kapag yung tatay ipinag-pray ang kanyang anak, matindi ang authority. Kaya yung mga tatay, ipag-pray mo ang iyong anak, grabe ang authority yung ibinigay sa iyo ng Diyos. Tulad ng prodigal son, umalis pero bumalik pa din sa kanyang ama. Huwag kang papayag na hindi mo ipagpe-pray ang iyong anak. Matindi. Sabi nung isang tatay, Pastor, ipag-pray nyo nga po ang anak ko para magbait. Sasabihin ng pastor, Tatay, bago ako naging pastor ng iyong anak, ikaw muna ang pastor niya. Ikaw muna ang unang pastor niya sa bahay. Kaya dapat yung mga tatay, ipinagpe-pray ang anak. Sasabihin ng tatay, ikaw na. Ikaw na muna mag-pray. Sa asawang babae, no? Tatay talaga ang bibigyan ng authority. Ipag-pray mo ang iyong anak. Pag mo nang tawagin si pastor, ikaw na. Ikaw ang unang pastor sa bahay nyo. Lastly, ang gusto marinig lahat. Lastly, ang mabuting tatay ay tapat. Sabi mo sa katabi mo, tapat daw. Ibigay ang sahod na nararapat. Huwag mong hilihin kung kumuha ka ng kaunti. Huwag mong bawasan. Maging tapat. Alam nyo ba na ang katapatan ay yung unang katangian ng Diyos? Kasi tapat siya sa lahat ng pangako. Ganyan si Lord eh. Isaiah 38 verse 19b. Ipinaalam ng Ama sa mga anak ang iyong katapatan. Tatay, ikaw ang model. Makita ka pa lamang, lesson na. Kayo mga magiging tatay dito ha. Tatay, kahit gupit mo, tinutulad. Kahit tayo mo, tinutulad. Kahit upo mo sa upo na nakatasang paa, tinutulad ng anak. Model ka talaga. Kaya ang unang magiging model ka ng katapatan. Model ka ng katapatan. Tuparin ang pangako sa iyong asawa. Hayaan mo makita ng iyong anak. Manatiling faithful kahit ganyan ang iyong asawa. Hindi na katulad ng dati. Na lahat ng pinakita ay maganda. At nung nakasama mo sa bahay, nakikita mo na lahat ng Dahil committed ka na kay Lord. Maging tapat sa iyong church. Kahit na may naging problema, walang iwanan, manatili ka. Alam niyo po ba ang tatay ay hindi madali? Sa preaching ko pa lang, halata namang hindi madali. Napakahirap po maging tatay.
Hindi madaling maging tatay para isipin ang bukas, ang mga mangyayari. Hindi madaling maging tatay. Pero may sasabihin ako sa inyo mga tatay, darating ang time, sasabihin ng iyong anak, this is the best father ever. Ito ang pinaka-the best tatay. Wala nang titindi pa sa tatay ko. Ito ang tatay ko at siyang tatay ko at pinagmamalaki ko siya. Amen? Hindi madali. Pero darating ang point, nasasabihin rin ng iyong asawa, kahit ako'y magpakasal pa na 5 beses, siya pa nang pipiliin ko. Ikaw pa rin ang pipiliin ko kasi napakabait ng asawa ko. Siya pa rin. Napakabuti ng asawa ko. Siya pa rin. Kaya tatay, atupagin ang relasyon sa Diyos and everything will follow. Everything will follow. Pwede ko po bang ma-invite lahat ng tatay na naririto? Dito sa unahan. Ito na. Dito, sige. Punta na kayo. Halata na rin naman tatay. Ayan, si tatay. Yan. Oh! Ang ating mga tatay. O, dito. Pasok. Lapit. 1, 2, 3. O, si Kuya Bok. O, kasama pa si Aya. O. Meron tayong 6 na tatay. Baka may nagtatago pa dyan, ha? We are so blessed kasi meron na tayong 6 na tatay ngayon. At darating ang punto, yung kalahati na natin dito, puro tatay. Biyaya ni Lord. Ngayon, meron po kaming simple gift sa inyo. O sige, makikipamigay na ng ating simple gift. Ayan. Ito po kasi paboritong gawin ng mga tatay, lalo na nagpapahinga. Kaya bibigyan po natin sila ng special tasa. Yun! Bigyan na. Papili ng kulay. Baka may gusto kulay. Yun! Okay. Puting-puti yan. Tapos meron pa tayong gagawin. Tayong lahat ay lalapit sa mga tatay at sasabihin natin, thank you po. Pwede yung magsabi kayo ng mga katangian ng tatay. Thank you po sa pagpo-provide. Thank you po dahil mahal nyo ang inyong asawa. Thank you po dahil... Sige, lapit na! Lapit na! Lapitan mo na! At ikaw ay magpasalamat sa iyong tatay. Kung yan ang tunay mong tatay, lapitan mo lalo yan, yakapin mo. Wow! Sige, lapitan po natin! Happy Father's Day po! Happy Father's Day! Happy Father's Day! Wow! Happy Father's Day po! Happy Father's Day! Thank you po sa katapatan, sa pagmamahal sa asawa, sa pagtuturo sa anak. Thank you po. Happy Father's Day. Thank you so much po. Wow! Thank you po. Happy Father's Day po. Happy Father's Day. Happy Father's Day po. Happy Father's Day po. Happy Father's Day po. O, yung ibang hindi pa lumalapit dyan, lapit kayo dito. Mag-practice kayo para pag uwi nyo ng bahay at meron kayong tatay dyan, magawa nyo rin. Ayun o. Happy Father's Day po. Okay. Meron pa tayo isang gagawin sa ating mga tatay ngayong oras na to. Alam ko, hindi madaling maging tatay. Yung pa naman pakisamahan yung asawa. Mahirap na yun. Yung may anak pa. Tapos iiwanan pa yung barkada. Medyo challenging yan. Oh, may nasa papa. Oh, yan oh. Wow! O dito, lapit ka dito. Happy Father's Day. Lapit ka. Nice one. Happy Father's Day. Baka may bata pa dyan. O, babati sila ng Happy Father's Day, mga bata. O, lapit. Happy Father's Day. Happy Father's Day. O, babati yung mga bata. Happy Father's Day. Happy Father's Day po.
Happy Father's Day po! Happy Father's Day po! Happy Father's Day! Lapit! Yun na! Yun na! Sige, lapit! Yay! Happy Father's Day po! At sa mga wala na yung tatay, biyaya ni Lord, may darating pang tatay sa buhay mo. Pwede yung tatay ng magiging asawa mo, pwedeng tatay sa kumpanya, tatay sa church, maraming tatay na dadating sa buhay mo. At i-treasure mo yung mga tatay na yon. Amen? Sa pagkakataon ito, we will pray for them. Itaas po natin ang ating kamay sa kanila and we will pray for them. Father God, salamat po sa mga tatay. Daddy, Lord, I pray, bigyan niyo po sila ng long and satisfied life. Lord God, ano man po ang trabahong ginagalawan nila, Lord, pagpalain mo, Panginoon, sila. Pagpalain mo lahat ng gagawin ng kanilang mga kamay. And Lord, I pray, bigyan niyo sila ng rest sa tahanan. Lord, I pray na magawa nila yung katangian ng mabuting tatay. And Father God, I also pray na kung meron man sila nararamdaman sa kanilang mga katawan ay nililihim, Lord, I declare today, let your healing flow sa kanilang mga katawan. And Father God, I also declare, sila ang gagamitin mo para mas ma-inlove ang buong sambahayan, Panginoon, buong family nila sa iyo, Lord God. And Lord, salamat po sa aming mga tatay. Kayo na po ang mag-bless, magpala, at mag-ingat sa kanila sa anumang pupuntahan at gagawin nila. Lord God, marami pong salamat. In Jesus' mighty name, Amen. God bless you all. Pwede na po tayo maupo.